Mis semejantes, hoy tengo algo que compartir con vosotros. Una historia que no es inventada, sino una historia real. Un documental del pueblo de Dios en los últimos días. No se trata de personas, sino de las maravillosas obras de Dios. Salamat sa Diyos sa mga mabubuting gawa na ginagawa ng mga kapatid sa MCGI dito sa mga selebrasyon kung saan kami ay inaanyayahan nila. Ang aking komunidad ay nagpapasalamat sa mga gawa at benepisyo na kanilang iniaalok sa amin. Salamat po sa Diyos. Salamat sa inyong pagdalo sa aking distrito at sa pakikibahagi at sa patuloy na pagbabahagi hindi lamang sa material na pagkain, kundi pati na rin sa espiritual na pagkain na tinatanggap ng mga tao ng Chinchaw ng may malaking kasiyahan. Muli, 1,000 salamat sa kapatiran sa pagtanggap sa aking kahilingan at sa pagpunta ninyo rito. Sana ay patuloy kayong pagpalain at gabayan ng Diyos at patuloy kayong makatulong sa pambansa at internasyonal na antas. Salamat po. Salamat, kapatid na Daniel Rason, para sa brigada na ito sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang totoo ay nakagawa sila ng malaking pagsisikap at bilang isang otoridad ng munisipalidad, isang karangalan na sila ay nasa munisipyong ito. At higit sa karangalan, nagpapasalamat kami sa serbisyong ibinibigay nila para sa ating mga naninirahan dito. Sa totoo lang, ang mga medical mission na ganito ay di gaanong naibibigay sa aming munisipyo. At lubos kaming nagpapasalamat sa mga miyembro ng MCGI at sa mga tao mula sa Estados Unidos na narito ngayon. Para sa amin, ito ay isang karangalan at salamat. Napakaligaya kong makita ang mga masasayang mukha ng mga taga-Morazan sa pagbibigay sa kanila ng tulong na ito na una, sa pangalan ng Diyos at sa pamamagitan nyo na kanyang ginagamit bilang kasangkapan upang matulungan sila sa kanilang mga pisikal na problema, tulad ng kanilang mga problema sa kalusugan at sa abot ng ating masasabi, gayon din sa mga espiritual na problema. Ito ay gawain ng Panginoon na dumating kayo at naparito upang ihatid sa amin kung ano ang inyong layunin, kung ano ang inyong intensyon. Salamat sa lahat ng miyembro ng Iglesia ng Diyos International sa pagsisikap na ginawa ninyo, sa inyong napakalaking pag-ibig sa aming bansa na El Salvador. Nagmula pa sa malayo upang puntahan kami at suportahan kami. Bilang congresswoman sa Departamento ng Usulatan, napakasaya ko na makasama kayo dito. Salamat ng marami at pagpalain nawa kayong lahat ng Diyos, MCGI. At isang espesyal na pagbati kay Kuya Daniel, patuloy nawang pagpalain ng Diyos ang bawat isa sa inyo. Un pueblo de Dios que aprovecha cada oportunidad para hacer el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Nagpapasalamat ako sa inyo dahil nanggaling pa kayo mula sa malayo upang magbigay tulong dito na amin namang natanggap. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil alam kong ang lahat ng mga bagay na ito ay mabuti at tinutupad ninyo ang kanyang kautusan. May pagpapakumbaba, may kasimplihan at may tunay na pag-ibig. At ito ang nakita at pinaka nagustuhan ko.
At ng mga kapatid na nagtipon dito mula sa iba't ibang lungsod. Salamat dahil nandito tayo sa isang dahilan, sa pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ay ibinigay sa atin sa pamamagitan ng pakikinig. At ngayon nagtitipon tayo dito upang isabuhay ang pananampalatayang iyon sa pamamagitan ng aral na narinig natin kay Kuya Daniel upang makagawa at magpatuloy sa paggawa tulad ng ginagawa ng ating Ama at ng ating Panginoong Hesukristo. Hinihiling ko sa inyo na patawarin ako sa lahat ng mga kapatid na manggagawa dahil kung minsan ay nagiging sanhi tayo ng sakit ng ulo dahil sa ating mga pagkukulang o pagkakamali. Sa totoo lang, mahal na mahal namin kayo. Buong puso namin kayong minamahal. Mga kapatid, gusto namin sabihin na magpapatuloy kami sa pananampalataya. Magiging tapat kami. Ipagpapatuloy namin ang paggawa ng mabuti. Ang mga kapatid dito sa Ecuador ay masasaya. Gusto din namin ipahatid ang mensahe kay Kuya Daniel na nais namin siyang makita, makasama dito balang araw. Mga kapatid, salamat po sa Diyos. Ako ay masaya at lubos na nagpapasalamat sa Diyos una sa lahat. Isang kasiyahan para sa akin na nandito kayo sa Ecuador. Gayon din ang mga kapatid natin ng mga doktor, salamat sa Diyos. Patuloy nawa kayong pagpalain ng Diyos dahil mayroon kayong pag-ibig, pagtitiis sa bawat isa sa amin. At higit sa lahat sa mga kapatid natin na matatanda. Ngayon, nalalaman namin ang tunay na pag-ibig. At idinadalangin namin sa Diyos na isang araw makita namin. Salamat Kuya Daniel. Sana'y makarating sa iyo ang mensaheng ito sa pamamagitan ng kapatid na Josel. Padadalhan ka namin ng maraming yakap at hinihintay ka namin. Mahal na mahal ka namin. Gusto ka naming makita dito sa Ecuador, kapatid na Daniel. Sa lahat ng mga medical staff, bawat isa sa kanila ay iniwan ang kanilang tahanan, kanilang mga pamilya, upang pagsilbihan tayong mga matatanda na. At salamat sa inyo dahil makita lang namin kayo sa pagparito ninyo dito sa aming dako. Napupuno na ako ng emosyon. Wala kayong pangangamba na mapapabayaan ka, mag-isa ka sa buhay. May walang ganon. May kapatirang lumilingap sa inyo, kasangkapan ng Diyos sa ating lahat. At meron tayong taga-akay, si Kuya Daniel, na nag-iisip ng lahat ng maaaring magawa para higit na makatulong sa mga kapatid. Yan po ang mensaheng gusto namin may parating sa inyo, mga kapatid. Galing po kay Kuya yan, hindi po sa amin yan. Gusto lang namin maitawid sa inyo dahil yan po ang mandato ng Kuya Daniel sa aming lahat. Kung inyong mararamdaman, kahit po tayo'y nasa kabilang panig ng mundo, ibang lahi pa kayo, pero lagi kayong nasa isip at alaala ng Kuya na hindi kayo mapabayaan, mga kapatid. Dalangin po namin sa Diyos, madalas, bigyan kami ng kalakasan na para po mapaglingkuran po namin kayo sa lubos po ng aming makakaya. In the past few days po, mga kapatid, nakasama ko po kayo, nakita ko po kung gaano kayo kasaya sa pagtanggap sa amin. Na-realize ko po, mga kapatid, hindi ko po mapapalampas ang bawat pagkakataong ganito. Maramdaman po yung pag-ibig nyo sa amin at ang pag-ibig namin sa inyo, mga kapatid. Para po ito sa aking mga kasama sa medical team. Mga kapatid, alam po ng Diyos yung sakripisyo ninyo. Mahal po tayo ng Diyos. 14 na araw na straight na nagtatrabaho kayo, na nagkakasakit kayo sa pag-a-adjust ninyo para lang makasama kayo sa mga ganitong paglilingkod sa ating mga kapatid. Alam po ng Diyos yun, mga kapatid, yung inyong sakripisyo. Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyo. Huwag po kayong manghimagod, mga kapatid. Meron nga po akong nakausap na kapatid na pag-uusapan daw po nila mag-asawa na lalaban tayo ng ubusan. Sabi niya, paano pag naubusan tayo? Sagot ko po sa kapatid, hahanap tayo uli ng uubusin natin. At hindi tayo papabayaan ng Diyos. Hindi papabayaan ng Diyos na mauubusan tayo, mga kapatid.
Tuloy-tuloy lang po tayo. Diyos po ang magpo-provide sa ating mga pangangailangan. Kaya nga bawat isa mayroong paggawang kaukulan. Bawat isang sangkap may gawain. At dahil minagaling ng Diyos yun para sa'yo, ay kaya mo yun. Yun ay kakayahan na bigay sa'yo ng Diyos. Nagagamitin mo sa kapakinabangan ng kapwa mo sangkap. Kaya pagka ginagawa natin ngayon, yung ayon sa kakayahan natin, na-augment mo naman yung kakulangan ng iba. Na siya naman, gagawin niya naman yung ayon sa kakayahang binigay sa kanya, na-augment niya naman yung kakulangan din ng iba. Kaya mayroong paggawa na nauukol sa bawat iba't ibang sangkap. At yun ay kakayahan ng bawat sangkap na magawa upang ang bawat isa sa atin ay makapagdalahan ng pasanin ng isa't isa at sama-sama nating matupad ang kautusan ni Kristo. Kaya kung maaari, kung allowed, nandoon sa iniaalaw sa'yo to the best of your ability. Ayon sa iyong makakaya. Estoy orgulloso de ser parte del pueblo de Dios en los últimos días. Somos MIDI.